So ayan guys, makisawsaw muna tayo since marami nagre-request, nagchat-chat, nagko-comment sa amin kung ano daw po yung magiging reaction or opinion namin about dito sa insidente na nangyari sa gay couple or LGBT couple na nangyari sa Lucena. Ayan, binaril yung jowa niya, yung karelasyon niya. Sa pagkakaalam namin dito guys, ano sila parang magkarelasyon pa rin sila, di ba? Hindi naman ata sila break. At saka LGBT couple sila, parang pareho silang LGBT. Parang walang straight. Tama? Mm. Ganon. Parang kagaya lang din sa atin. Yes, parang kagaya din namin. Ang pinagkaiba lang namin is hindi kami ganyan mag-isip. At saka may pinagkaiba talaga. Oh my God. Bali yung reaction ko dito, ako parang nakakatakot. Nakakatakot makarelasyon yung taong nakakatakot na nga makarelasyon yung taong yung laging may bukang bibig na may gagawin yan pa kaya yung talagang ginagawa pa, talagang kayang manakit, di ba, ng kayang sumigi bim bim. Tapos minahal niya pa yun. Parang paano mo nagawa yun, te? Di ba minahal mo naman yun kahit pa sabihin mong nabubuhit ka dun kasi ex mo na or nagkakalabuan na kayo, nagkakaproblema kayo. Ano pa rin yun, tao pa rin yun di ba? Parang minahal mo nga yun, nakasama mo siya, meron kayong pinagsamahan. Kahit nga kaibigan or tropa mo, parang hindi ko mawari kung paano mo magagawa yun sa tao. Wala akong mabibigay na advice kasi parang ang hirap na rin mag-impose ngayon ng pininiwalaan or belief sa social media, baka kasi kontrahin. So ang masasabi ko na lang, kung meron kayong karelasyon tapos yung bugso ng damdamin nyo parang hindi nyo mapigilan, kung galit na galit kayo, isipin nyo na lang siguro yung takot. Takot sa batas, takot sa Diyos, takot sa sarili, takot sa consequences. Ganun na lang. Kasi kung idadahilan mo na nobody's perfect kasi nagagalit ka lang, isipin mo pa rin yung takot. Hindi mo kailangan maging perfect para hindi sumigibim-bim ng tao. Saka hindi kasi yan love Diba? Obsession daw kasi may nang nagsasabi sa comment section. Hindi obsession. gawa ng pagmamahal ang kaya mong saktan yung partner mo. Kaya mong siya gibim-bim. Diba? Yan pa nga, sobrang worst yung ginawa niya Kasi hindi niya man lang binigyan ng pagkakataon pang mabuhay yung partner niya, diba? Parang hindi niya nga minahal. Alam mo yun? Kasi kung minahal niya, hindi niya yung magaganon Ano nangyari sa'yo, te? Kawawa talaga si kuya nung umangat pa yung paa niya. Oo, grabe yung video. Hindi ko talaga ma-imagine. Para siyang lumuksok. Ay, Parang kinilibutan nga ako Kinilabutan ako dun sa Yung batok ko kinilabutan. Tapos yung paa ko din parang pumipitik. Oh my Saka God. yung eksena niya, nung after niyang bang-bangin yung partner niya, yung parang yung naging aligaga pa siya, di ba? Yun ako dun ko dun sa Bakit kaya siya naging aligaga? Oo, bakit kaya? Eksena? Bakit kaya? Wala bang nasabi yung mga tao ba't siya naaligaga? Wala bang nagbigay ng rason ba't siya naaligaga? Di ba? Ba't ba naaligaga yun? Binaril niya siya may gawa Yung iba sinasabi nila dahil daw yung parang rason niya na parang nag-aligagaan siya na nagturo siya na parang yung bumaril daw nasa labas, ganun. Nagpapanggap? Oo, nagpapanggap siya. O di ba nagpapanggap siya? Ibig sabihin, kayang-kaya niyang gawin talaga yun. May namuong scheme sa utak niya, may namuong plano sa utak niya para gawin yun sa taong dati niyang minahal or minamahal niya. Ang labo mo, te. Paano mo nagawa yun? Grabe naman. Oo, pag-iinis ako sa pusa namin Hindi ko siya, yung parang sisigibim-bim mo. Hindi. Yung pa kayang tao. So, yun lang yung reaction namin, guys. Tsaka, sa mga bagong couple dyan, sige, mag-a-advise kami sa mga bata pang couple dyan. Ayan, nangyari na to. Siguro, halimbawa na yan. Halimbawa na yan na sana piliin yung mabuti yung partner nyo. Huwag yung, yung sa lahat naman yan ayok maging racist ayok magsabi ng basta kilalanin yung mabuti, diba? Siguro ayun nyo muna, gawin nyo muna siyang katrabaho, kaibigan, kakilala muna bago nyo jowain. Ewan ko, gara talaga, ba't ganun?
Diba? Ano, magtatanong nga ako kasi mayroon din akong mga hindi pa alam about dito eh. Kasi nga, nai-stress ako pagka sinasaliksi ko siya. Ngayon, sige magtatanong ako, ano bang rason? May nakakaalam ba kung bakit niya ginawa yan? Meron ba silang yung problemang sila lang yung nakakaalam? Malamang sa malamang meron, no? May mga problema for yung sure. parang sila lang nakakaalam, no? Pero That's hindi, for sabi, sure. may nakita ko sa comment, meron daw kasama to eh, si Ate Gay eh, na nambaril eh. May kasama raw eh. Parang may nag-abot ganun, may kasama siyang nagplano. Pero gara no, parang ewan ko ba? Parang fiction siya, hindi Saka bakit totoo. pinagpaplanuhan yung partner mo? Ano mo yung karelasyon mo, pinagpaplanuhan mo ng masama? Ano yan? May kilala ka bang ganyan na mga partner? Wala. Ayoko kung meron man, iiwasan ko. Ayokong ma-associate sa mga ganyang klaseng tao. Ayokong malapit sa mga ganyang klaseng tao na merong partner mo tapos pag-iisipan mo ng Kung pwede lang kami mag-message ng masama eh. Kaya lang hindi namin kasi TikTok to eh, baka maano tayo. Para lang mapanood nito ni ate girl nang gumawa ng ganyan. Yung message namin sa kanya, ayaw namin maging mabait. Kung magbibigay kami ng message sa kanya, ayaw namin maging mabait. Kaya lang TikTok kasi tayo, baka maano tayo. Pero kung mapanood mo man to, te, naku, wag kang umasang sa swerteng ka sa buhay, magiging maayos yung buhay mo, magiging payapa ka, wag kang umasa. Kasi yan, karmang malala yan, te. Dapat hiniwalay mo na lang. Ang tawag ko nga sa'yo, yung wala kang pagmamahal sa sarili mo. Wala kang pagmamahal sa sarili mo. Kasi kung mahal mo yung sarili mo, makakayanan mo magpalaya ng tao ng maluwag sa dibdib mo nang hindi mo siya sinishaggy bells at ginaganyan. Kasi pag mahal mo ang sarili mo, may tiwala ka sa sarili mo na mayroong magmamahal sa'yo. Kahit iwanan ka na yan nung sinaktan mo. 'Di ba? Kaso wala kang yun yung totoo, wala kang pagmamahal sa sarili mo, wala kang awa, hindi mo iniisip yung consequences na haharapin ng buhay mo, ng sarili mo. Hindi mo mahal yung sarili mo, te. Napapanood mo lang to. Hindi mo mahal yung sarili mo. Nakakaawa ka. At least itong mo, sinigbak mo. At least yan nasa na tapos na siya, nasa paraiso na siya. nasa peace na siya. Tapos na siya, ikaw. Nakaw! Lala na nga harapin mo pati. Diba? Manda ka, lagot ka. Sa ugali ka na nga lang babawi, hindi mo pa nagawa. Diba? Sa totoo lang eh. Sana naman sa ugali, kahit papaano nakabawi-bawi ka. Hindi, babe. Sana usigin ka ng konsensya mo at sumuko ka na. Ang hirap pa niyan, no? Pag tinanong mo yung mga nakakilala sa kanya, yung pakikitungo niya sa ibang tao, baka sabihin, ay mabait yan. Hindi nakikipag pero nagawa niya yung ganyan. Yay, nakakakilabot. Yung ugali niya yung okay talaga, yung gano'n. Basta nagawa niya nagawa niya. Ay, baka may mga ganun pa, no? Kasi mga video silang saya-saya nila eh. Hindi sila nag-aaway. TikTok lang sila, sayaw lang sila, kanta lang sila. Tapos siya din, may mga ka-TikTok din siya or kasama sa video na maayos yung pakikitungo niya. Hirap na talaga magtiwala ngayon, guys. So, ayun lang. Tapos na ang ating pakikisaw-saw. Sana masaya yung nag-ask ng opinion at reaction namin. Yes, guys. Peace, everyone. Nakaw! Keep safe, guys. Huwag kayo masyado magtitiwala. Maging single na lang kayo. Alay! Nangunguna. Kaya niyo yan, guys. Laban lang sa life.